Matapos ang ilang taong pagiging magkaalyado, ngayon ay muling nabuhay ang pagiging magkaribal sa politika ng kampo Duterte at Nograles. Yes, I filed my certificate of candidacy para makahatag kita with choice sa Davao. Lalabanan ni dating Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles sa pagiging mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aminado ang opisyal na hindi magiging madali ang susuungin niyang laban sa 2025 local elections. Sa tinuod lang, pining proseso, pining desisyon, daghan ang nag-suporta, daghan ang nag-text. It was not an easy decision. Maraming sumusuporta, maraming nag-convince sa atin para makahatag ng choice sa Davao, para makahatag ng chance sa Davao, para dunay mapilian ang mga taga Davao. Kabilang sa plataporma ni Nograles ay ang pagsasaayos ng drainage system ng Davao na matagal na aniyang problema ng lungsod na mangangailangan din umano ng tulong mula sa nasyonal. Kasama rin ni Nograles na naghain ng COC ang kanyang kapatid na si Attorney Migs Nograles na tatakbo bilang congresswoman sa 1st District ng Davao na siyang magiging kalaban naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Ang running mate naman ni Nograles ay si Councilor Bernie Alag na makakalaban ni Sebastian Baste Duterte sa pagka-vice-alkalde. Samantala, pinabulaanan naman ng hugpong sa Tawong Lungsod Party ang naging usap-usapan sa social media na pag-withdraw umano ni dating Pangulong Duterte sa kanyang COC sa pagka-alkalde at tatakbo bilang senador. Sa official statement nito, nilinaw ng partido na nananatiling alkalde ang kanyang tinatakbuhan at committed sa pagbabalik serbisyo sa Davaoenyo. Matagal nang magkatunggali sa politika sa Davao ang pamilya Duterte at Nograles. Ngunit natapos lamang ito nang magpakita ang mga Nograles ng suporta sa dating Pangulo nang tumakbo ito sa 2016 presidential election at isinama ni PRRD noon si Attorney Nograles sa kanyang gabinete. Sa muling paghaharap ng magkaribal na pamilya sa politika sa 2025 local elections, inaasahang magiging mahigpit ang laban. Ngunit sa huli, ang kailangan pa ring manaig ay ang boses ng mga Davaoenyo. Sa pagtatapos ng COC filing, umabot sa 78 ang nakapaghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa COMELEC office sa Magsaysay Park. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.